Yay ba Samurai Legend? Like and subscribe, baka naman. Medyo nabahala na nga ang ating bida dahil sinabi ni Miyamoto na maaga raw itong pupunta sa duelo bukas. Ang problema, ayon nga sa matandang Miyamoto sa future, nanalo lang ito dahil late itong dumating. Dito na nga sinubukan ni Yaiba na kumbinsihin si Miyamoto na huwag maagang pumunta, pero ayaw pa rin ito, at sinabi pa ngang hindi na raw matutulog at diretso na sa laban bukas. Pagpasok ni Miyamoto sa bahay, ay lalong nagpanik itong si Yaiba, lalo na nang makita niyang nawawala ang espada sa scabbard niya. Maging si Mr. Cucumber ay nabahala na rin, dahil nagsisimula na raw magbago ang kasaysayan. Napagtanto ni Yaiba na kasalanan niya to, at aminadong pasmado ang bibig niya at binulgar niya sa batang Miyamoto na galing siya sa future, at dahil nga si Miyamoto ang nagbigay sa kanya ng Radiant Sword, kapag natalo at namatay ito bukas, ay nangangahulugan lang na hindi na siya mabibigyan ng espada. At kung wala siyang espada, ay siguradong ulat siya laban kay Anamaru. Mas lalo siyang nataranta nang sabihan ni Mr. Cucumber na unti-unti na siyang nawawala. Dahil dito ay agad siyang tumakbo sa loob para pigilan si Miyamoto, at sinubukang kumbinsihin na matulog muna bago ang duel, ngunit sa kasamaang palad ay may katigasan din ang ulo nito. Biglang sumabat si Atsu at tinanong si Yaiba kung anong itsura ng future. Dito na nga siya nagka-ideya na gamitin ang pagkakataon para ma-sales talk si Miyamoto tungkol sa future since manyok nga ito. Dito na nga siya dali-daling lumapit sa dalaga, sabay biglang tinaas ang palda ni Atsu dahil sa future raw, wala na raw nakapalda at puro nakaskirt na. Aba gusto ko yan, agad na tugon na nga ni Miyamoto hanggang sa umabot na nga sila sa inuman. Happy-happy na nga si Miyamoto at talagang nagwalwal na tila wala ng tomorrow, na siyang happy-happy din ang bida natin dahil gumana ang plano niya, at unti-unti nang bumalik sa dati ang timeline, ang katawan ni Yaiba, maging ang libro ni Miyamoto. Di nagtagal ay bumagsak na nga sa kalasinggan si Miyamoto, na lubos kinatuwa ng ating bida dahil sa wakas daw ay masisiguro na nilang malelate bukas sa duelo itong si Miyamoto. Hanggang sa magsalita na nga si Atsu, at sinabing kapag nalalasing si Miyamoto, ay tulog mantika raw ito at natutulog ng isang buong araw. Lubos na taranta na nga si Yaiba sa mga narinig at mukhang mas napalala pa ang sitwasyon imbis na maisaayos. Kinabukasan, pinakita na nga si Kojiro na naghihintay na kay Miyamoto. Kanina pa nga ito nandirito, kaya nagsimula ng mainis dahil late na si Miyamoto sa duelo nila. Walang ano-ano'y nagsulat na nga ito ng mensahe, sabay inilagay sa espada niya. Na siya nitong pinahaba at pinaabot sa bahay ni Miyamoto, kung saan si Yaiba na nga ang nakabasa at napagtantong galit na si Kojiro. Lubos kinataranta na nga ito ni Yaiba dahil mababago ang kasaysayan kung di makakarating ng duelo itong si Miyamoto, kaya naman sinampal-sampal na niya ito ng magising, pero sa kasamaang palad ay wala talaga. Buti na lang, nakaisip ng paraan si Mr. Cucumber, at naalala ang kwento ni future Miyamoto, ukol sa detalyadong paraan kung papaano nito natalo si Kojiro sa librong ibinida nito, kaya naman kailangan lang nilang siguraduhin masusundan ang nakasulat sa libro. Di nagtagal ay dumating na nga sa duelo ang ating bida, nasuot ang damit ni Miyamoto at para magmukhang matangkad ay may tukod sa mga binti nito. Abat kahit halata ang pagpapanggap ni Yaiba ay nakalusot na nga ito sa tanga na siyang kinagulat ng ating bida. Dahil dito ay naging kumpiyansa na nga si Yaiba na magagawa niya ito. Alam niyang ang unang galaw ni Kojiro ay ang Supagashi technique, na kailangan niya lamang tapatan ng rektang paglusob ng walang takot na nararamdaman. Siyang tunay nga at ito ang ginawa ng kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay di natimingan ng tama ni Yaiba ayon na isahan parent siya ni Kojiro. Nagpatuloy pa ang ilang atake ni Kojiro na siyang naiwasan naman ng ating bida. Ngunit ang problema ay nawasak ang mga tukod niya, sabay bumagsak sa lupa, natulala at walang magawa. Isang atake na nga lang ay angel na itong bida natin, hanggang sa bigla na ngang umeksena si Miyamoto na siyang hamarang ng atake gamit lamang ang dalawang kahoy na sagwan. Lubos na guluhan na nga ang tanggang kalaban at panong dalawa na raw si Miyamoto. Bobo mo talagang hype ka, ika na nga lang ni Miyamoto kay Kojiro, hanggang sa pamorma na nga ang dalawa at nagsimulang maglaban. Walang ano-ano'y bamanat na nga si Kojiro ng extend sword technique niya. Ngunit sa gulat niya ay nilundagan lang ito ni Miyamoto at literal na tumapak pa sa mismong espada niya, na siyang kinamangha ni Yaiba sa gilid habang nanunood. Dahil dito ay palit taktika si Kojiro at ginamit ang kanyang Sabubame technique.
Muli sa gulat nito ay imbes iwasan ni Miyamoto ay sinalubong ito ng buong tapang, sabay banat ng pangmalakasang palo sa ulo nito ayon tamba ang kalaban at hindi nga ito inasahan. Sa wakas nanalo na nga si Miyamoto na lubos kinatuwa ng ating bida. Walang ano-ano'y lumabas na nga ang kaluluwa ni Kojiro, ang saktong pagkakataon na bumukas ang portal at lumabas ang kamay ni Mr. Spider mula sa future, na siyang hudyat na nga ng pag-alis nila Yaiba para makabalik sa hinaharap. Alam ni Yaiba na ito lang ang pagkakataon niya para makabalik sa future, kaya dali-dali silang tumalo ni Mr. Cucumber sa portal. Samantala, sa future naman, ay todo effort parent si Geraang na Miyamoto sa pakikipaglaban ngunit sadyang kinalawang na ito ng panahon. Hanggang sa dito na nga biglang lumiwanag ang paligid, at sa gulat ng lahat ay umeksena na ang ating bida na siyang nakabalik na mula sa portal. Sobrang saya ni Sayaka at Miyamoto nang makita ang ating bida. Habang si Yaiba, seryoso ang mukha, at sinabing ngayon ay matatalo na niya ang teknik ni Kojiro. Dito na nga nagsimulang magbanatan ang dalawa, hanggang sa binira na ni Kojiro ng pangmalakasang teknik nito. Ngunit sa gulat ng kalaban ay nakaraang na nga ito ni Yaiba sa pagkakataong ito. Lubos na tuwa na nga sila Miyamoto sa pinapamalas ni Yaiba, ngunit di rin talaga basta papatalo lang si Kojiro na siyang ginamitan ng extend sword technique ang ating bida, ayon ulat si Yaiba, at wala pa ring pan-apat sa malaburat na espada ng kalaban. Sa kabila nito ay tumayo parent si Yaiba ng buong tapang, at sinabing ang tunay na samurai raw ay may tiwala sa sarili na siyang turo sa kanya ni Miyamoto batang version. Narinig na nga ito ni Miyamoto, at doon na-realize na handa na si Yaiba na gamitin ang kapangyarihan ng Thunder God. Dito na nga niya iniutos kay Sayaka na ibigay na kay Yaiba ang orb. Agad naman itong hinagis ni Sayaka sa ating bida, hanggang sa sumanib na nga itong muli sa espada. Medyo kinabahan na nga ang ating bida, at baka kasi matulad lamang dati at maging duro-demonyo siya ulit, na siyang kinontra naman ni Miyamoto at gamitin ng araw ni Yaiba. Ayun na nga at inactivate na ni Yaiba ang kapangyarihan ng espada. Mala Super Saiyan na nga itong nagliwanag, hanggang sa magulat na nga ito sa paglutang ng Thunder God, na siyang kailangan niyang malampasan. Lahat kabado at baka saniban na naman nga ng Thunder God itong si Yaiba. Hanggang sa magulat na nga sila nang magsalita si Yaiba at nagawa ng makontrol ang Radiant Sword. Maging si Kojiro ay nabahala sa lakas na nararamdaman mula sa ating bida, hanggang sa birahan na nga siya ni Yaiba ng isang pangmalakasang atake na siyang hamati sa natitirang estatwa sa libingan niya. Nagpasaring na nga itong si Kojiro at madaya nga raw ang kapangyarihan ni Yaiba na long range ang atake, na siyang binanatan din ng ating bida na gumagamit din naman ng espada na humahaba kaya quits na raw silang dalawa ngayon. Kalaunan ay buong lakas nang ang umatake si Yaiba gamit ang kapangyarihang taglay, na siyang hinarang din ni Kojiro gamit ang kayang mahiwagang espada, ngunit sa huli, ay nanaig na nga ang kurukuryenteng espada ni Yaiba, ayun tumilapon, ang kalabang tanga. Nanalo na nga ang ating bida, ngunit sa di malamang dahilan, ay unti-unting nawawala sa kontrol ang espada. Kaya naman agad iniutos ni Miyamoto na tanggalin niya na agad ang orb mula sa espada. Nagpumiglas si Yaiba hanggang sa tuluyang matanggal ang orb mula sa espada. At sa wakas, bumalik siya sa normal, ngunit bumagsak kalaunan sa sobrang pagod na nadama. Dito na nga napamuni-muni si Miyamoto at napagtantong ang espada ay may kakilakilabot na kapangyarihan, na nangangailangan ng buong lakas at focus para gamitin. Na siyang kinamanghan nito dahil nakaya ni Yaiba. Kinagabihan, eksena na naman nga itong si Anamaru, habang kausap ang isang mala scientist na bagong recruit niya. Dito na nga rin dumating si Mr. Spider na tinanong agad ni Anamaru kung nakuha na raw ba ang Radiant Sword. Since ulats na naman nga ay agad nag-change topic si Mr. Spider, at nandito nga raw si Kojiro kasama niya. Agad naman itong binati ni Anamaru, at sinabing malaking bagay ito na pandagdag sa puwersa niya. Agad naman itong sinapla ni Kojiro at wala nga raw siyang sinuman na pagsisilbihan, na siyang kinabuisit na nga ni Anamaru. Bago pa may mangyaring gulo ay dumiskarte na nga itong si Mr. Spider, sabay binuksan ang monitor at pinakita si Yaiba na ayon sa survey ay pinakamalakas daw na samurai sa buong mundo. Dito na nga na-trigger si Kojiro, na siyang plano ni Mr. Spider, kaya ayun, sa gigil ng tanga nangako na nga itong gagawin ang lahat mapatamba lamang si Yaiba, kahit ano pa ang mangyari. Pa-trigger na rin lods ng like at subscribe ko. Uy, hihi, salamat.